Nilagyan ko nga pala ng aquatic plants yung aking nabiling black tub. Nariyan at sari-sari aquatic plants yung aking tinanim. Merong mga low-tech at meron ding mga high-tech plants. Pagkalipas nga lang ng isang linggo ay ganito na yung kanilang itsura. Napakaganda ng kanilang tubo at kanilang kulay. Kaya tara at samahan nyo ako sa video na ito. Lakata! Magandang buhay mga amigo-miga. Heto nga pala at nagpunta ako ng bayan para bumili ng black tub. Pagkatapos kong bumili ay umuwi na ako para syempre maumpisahan na nating mataniman ng mga aquatic plants ito. Unang-una syempre naghanap muna ako ng pwedeng mapapwestuhan. Para ba lang pwesto na maganda ang sikat ng araw? Syempre isa yan sa pinaka-importanting kailangan natin sa pagtanim ng mga aquatic plants. Syempre dahil sa sikat ng araw kumukuha ng energy yung ating mga tanim at bukod sa sikat ng araw kailangan din ng pagkain ng ating mga tanim. Kaya kailangan natin kumuha ng substrate ngayon. Dahil tamad akong maglakad lumipad na lang ako Tudaan lang ako. Pinta ka. Nagulat ako sa iyo Muntik pa ako masuwag ng kalabaw ba? Eto nga, andito na ako sa sapa. Dito tayo kasi kukuha ng ating substrate. Dahil nga wala pa tayong pera na pambakal ng mga mamahaling substrate. Yun bang mga aquasoil balahaw? Hindi ko pa afford na bumili ng mga ganong mga aquasoil. Medyo may kamahalan kasi. Kaya ito munang buhangin na galing dito sa sapa yung ating gagamitin. Eto nga, nakakuha na ako ng isang balde ng buhangin dito. At dahil nga nahadlukan na ako sa animal na kalabaw na ito, kamunti kanya na ako masuwag balahaw. Ay, tumakbo na ako ng mabilis Basi ba laki buti niya naman nakuhaw? Pagkatapos nga natin kumuha ng buhangin ay syempre umuwi na tayo. Ay malamang alangan makipaglaro pa ako sa kalabaw no? Ay nano, eto nga't meron na tayong mga buhangin dito. Pero bago natin ibuhos tong buhangin dito sa ating black tub, kailangan muna natin kumuha ng lupa. Mas maganda kasi yung tubo ng ating mga aquatic plants kapag meron tayong lupang nilagay. Kapag merong lupa, mas maraming nutrients na makukuha yung ating mga tanim ng aquatic plants. Okay lang naman kahit na purong buhangin lang yung ating ilalagay. Pero base sa aming experience, mas maganda yung tubo ng mga aquatic plants kapag merong lupa. Mas mayabong at mas maganda yung mga pinoproduce ng mga dahon. Talagang buhay na buhay. Pagkatapos ko na mailagay yung lupa, tsaka ko naman pinatong yung buhangin. Take note lang mga kaibigan. Siguraduhin lang na mas makapal yung lupa kaysa sa buhangin. Wag sobrang kapal, wag naman sobrang nipis, yung katamtaman lang. Nilagyan ko na rin pala ng tubig yung ating substrate para mag-settle na. Pagkatapos niyan ay dumiretso na ako sa mga aquatic plants. Kumuha na ako ng mga aquatic plants na sa palagay ko ay magandang ilagay sa ating black tub. Ito rin yung mga aquatic plants na talagang paborito kong ilagay sa mga aquarium dahil sa ganda ng kanilang kulay kapag nasa tubig na. Karamihan sa mga kinuha kong mga aquatic plants ay mga low-tech. Ibig sabihin yung mga aquatic plants na low maintenance lang. Yun bang kahit napabayaan mo lang dyan ay talagang mabubuhay. Hindi na kailangan ng fertilizer o kaya CO2. Kahit na wala ang mga yan ay talagang lumalabas pa rin yung ganda ng kanilang tubo at kulay. Kumuha rin nga pala ako ng mga ilang high-tech plants. Ito naman yung mga aquatic plants na kailangan ng mga CO2, fertilizer at magandang lightings para ma-achieve yung maganda nilang kulay. Ito na nga, tapos na tayong kumuha ng mga aquatic plants. 12 klaseng aquatic plants pala yung kinuha natin. Ito nga, unahin na natin itanim itong Ludwigia pantanal. Isa itong high-tech plant. Pwede namang mabuhay yung high-tech plant sa isang low-tech na setup. Basta hindi ganun kalalim yung tubig. Ganito pala yung tsura niya kapag naka-high-tech setup ka. Ito nga pala yung mga iba ko pang nakuha mga plants. Ito ay Rotala maca red. Napakaganda aquatic plant. Ito namang sunod na aquatic plant ay Rotala red cross. Meron din tayo ditong Ludwigia inclinata red. Isang napakatingkad na halaman. Kumuha rin ako ng halaman na Ludwigia mini super red. Meron din ako ditong Ludwigia glandulosa. Kailangan ng high-tech setup para lumabas yung kanyang kulay. Maglalagay din tayo ng halamang Amenia gracilis. Kahit na low-tech setup ay lumalabas pa rin yung matingkad na kulay. Ito naman ay parrot's feather. Isang low-tech at fast growing na halaman. Maglalagay din tayo ng halamang Rotala colorata. Isa ring low-tech din na halaman. Kumuha rin ako ng halamang Ludwigia repens ruby. Mas matingkad dito kapag naka-high-tech setup. Ito naman yung pinaka-paborito kong halaman, ang Hygrophila pulisperma sunset. Super low-tech na halaman pero maganda ang kulay. Maglalagay din ako ng halamang Ludwigia senegalensis. Ideal sa high-tech setup. Ito nga, tapos na akong ipakilala sa inyo yung mga aquatic plants na kinuha ko. Ito nga, pinagpatuloy ko na yung pagtatanim ko ng mga aquatic plants. Nagsettle na rin yung ating substrate at kailangan natin tanggalan ng tubig para di tayo mahirapan na magtanim. Ito na nga yung pangatlong halaman na ating itatanim. Sa pagtanim pala ng aquatic plants, base sa aming experience, mas maganda na 4 to 5 inches yung haba ng ating aquatic plants at 2 to 3 inches ang kailangan na maibaon sa lupa o sa ating substrate. At para masigurado natin na kumapit ng maigi yung ating aquatic plants sa ating substrate at hindi lumutang kapag may tubig na. Kapag kasi may lang na parte ng ating aquatic plants yung ating ibabaon sa lupa o sa ating substrate, pwede itong mabunot at lumutang kapag nilagyan na natin ng tubig. Kaya kailangan nating maibaon ng tama yung tamang haba ng ating aquatic plants para maiwasan na mabunot at lumutang ito. Ito nga, tapos ko nang maitanim yung ating mga aquatic plants sa ating black tub. Pagkatapos yan ay kailangan na natin maglagay ng tubig. At syempre bago tayo maglagay ng tubig, kailangan natin gumamit ng plastic para makontrol natin yung current ng tubig. At syempre para hindi mahukay yung ating substrate at mga tanim, para hindi na rin ganun kalabo yung ating tubig. Ito nga, dahil nga medyo malabo yung ating tubig, kailangan natin itong mapalinaw. Kung gusto natin itong mapalinaw agad-agad, kailangan na continuous yung pagbubuhos natin ng tubig. Dapat tuloy-tuloy lang. Ito nga, okay na ako sa gantong kalinaw ng tubig. Mag-a-adjust pa naman yung ating mga aquatic plants. Tsaka na lang natin palinawin yung ating tubig kapag nabuhay na yung ating mga
tanim. Kailangan ko rin pala itong bawasan ng tubig dahil bagong tanim lang yung ating mga aquatic plants. Sa parang ito, mas mabilis na maka-adjust yung ating mga aquatic plants. Isa rin ay meron tayong mga high-tech plants dito. Base kasi sa aming experience, mas maganda yung tubo ng mga high-tech plants kapag hindi ganun kalalim yung tubig kapag naka-low-tech setup lang. Tsaka na lang tayo magdadagdag ng tubig kapag naka-adjust na yung ating mga aquatic plants. Mag-aantay pa tayo ng ilang araw para makita natin yung magandang tubo nila. At eto na nga't binalikan ko na ito pagkalipas ng isang linggo. Napuno na nga ng tubig yung ating black tub dahil nga umulan sa amin ng ilang araw. Ito na nga yung itsura nila pagkatapos ng isang linggo. Tingkad ng kanilang mga kulay, lalo na yung mga low-tech plants natin. Nabuhay rin yung ating mga high-tech plants dito sa ating low-tech setup. Hindi nga lang ganun katingkad yung kanilang kulay. Pero masaya pa rin ako dahil maganda pa rin yung naging resulta. Syempre dahil maganda yung tubo ng ating mga aquatic plant, kailangan magkaroon ito ng isda para naman mas maganda itong tignan. Ang problema, wala akong isda, pero may naisip ako na magandang ideya. Meron kasing isda yung aking manong. Meron siya ditong neon green na danyo fish. Habang nasa kwarto siya ginrab ko na yung opportunity para makakuha ng isda niya. Syempre sinigurado ko muna na hindi niya ako makikita. Base ba lang makita niya ako bundakon niya ako balahaw. Bundakanay kami Uy, charot lang Ito nga't inalis ko na muna yung mga water lettuce para walang sagabal sa aking paghuhuli. Ito nga't dali-dali na akong kumuha ng mga isda. Binilisan ko ng kumuha ng danyo fish baka kasi maabutan ako ni manong baldagid. Kaya pagkakuha ko nagmadali na ako na mailagay ito sa aking black tub. Ito nga pala yung aking mga nakuha. Napakaganda ng kanilang kulay. Longfin pa ata ang mga ito. O siya, tilalagay ko na itong mga danyo fish dito sa aking black tub. Bagay na bagay pa yung kulay ng danyo fish sa aking mga tanim. Napakaganda nilang tignan ba? Sana ay magustuhan ng mga isdang ito yung bago nilang tahanan. Dahil ako ay gustong-gusto ko yung naging resulta ng aking mga tanim. Sobrang nalilipay yung aking puso kayo, nagustuhan nyo ba itong planted black tub ko? Baka nagustuhan nyo ito, baka pwedeng ma-share nyo itong video na ito. At syempre sa mga bago nating viewers dyan, baka pwede nyo po akong i-follow. Kapag ayaw nyo thank you for watching na lang O ayan, diba, napakaganda nilang tignan. Ibang iba talaga kapag merong isda, buhay na buhay. Ito yung literal na stress reliever. Napakaganda sa mata. Kaya ikaw na nagbabalak na magkaroon ng planted tub o tank, ito na yung sign para umpisahan mo na. At mas maganda kapag low-tech plants ka magsisimulang magtanim, lalo na kapag baguhan tayo tulad ko. Para di tayo mahirapan na mag-alaga ng ating mga aquatic plants. Pwede ka namang mag-come up sa high-tech na setup. Basta meron ka lang idea at knowledge at syempre budget para sa mga maintenance. Pero kung gusto mo lang naman na magkaroon